Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bago tayo magtungo sa ating balitaan ay atin muna nga pararaanin ang isang maikling panayam kasama po ang isang grupo po ng mga employees po no, na kabilang sa Business Process Outsourcing o BPO sector. Dahil alam naman natin no, na sa gitna ng tensyon sa Middle East ay ramdam na rin ang epekto nito hindi lamang sa pandaigdigang ekonomiya kundi pati na rin sa ating mga manggagawang Pilipino, kasama na nga dyan no, yung ating BPO employees. At tatalakayin natin ang mga hamon na kinakaharap ng mga empleyado sa naturang industriya mula sa posibleng job instability, pagbabago sa accounts hanggang sa epekto sa sahod at benepisyo. At kaugnay nito ay kasama na po natin ngayon ang Secretary General ng BPO Industry Employees Network o BIEN Philippines, walang iba kundi si Sir Renzo Bahala. Sir Renzo, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang umaga po, ma'am, at saka sa mga nakikinig ng programa natin ngayong tanghaling ito. Maraming salamat Sir Renzo sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. So Sir Renzo, ano po ang pangunahing epekto ng kasalukuyang krisis sa gitnang silangan sa mga BPO employees na nandito naman sa Pilipinas? Ayun, alam naman natin, ongoing pa rin yung gera sa Middle East. Yung epekto ay sa bawat manggagawa naman, kabilang na yung BPO workers, ay yung epekto sa ekonomiya, yung pagtaas ng presyo ng langis, petroleum products. Ang epekto nun sa amin ay malaking budget cut talaga sa aming mga sweldo. Yung patuloy na bumababa yung sahod namin sa mga nagdaang taon, mas naaapektuhan pa kami sa pagtaas ng presyo ng bilihin, ng serbisyo, singil sa tubig kuryente. Merong ding nakaambang pagtaas ng pamasahe. Karamihan naman sa amin ay nagko-commute din. So, mula dun sa karampot na sahod namin ay malaking cut talaga sa sahod namin yun. At syempre, yung stability nung aming mga trabaho. So, matagal naman, sistema na to sa BPO industry. Hindi talaga tiyak yung aming mga trabaho dahil sa nakadependent yung BPO industry sa foreign market sa pagdedemand sa mas maraming foreign clients. At therefore, vulnerable yung BPO workers doon sa ganong setup. Mm.
Sir Renzo, no, meron po ba kayong mga kumbaga exact reports ng job instability o pagbabawas ng workforce sa BPO sector ng dahil po dito sa kasalukuyang sitwasyon sa Middle East? Hmm, um, may mga ulat at nabalitaan tayo mula sa mga iba't ibang news o media Mm-mm. ng mga pagsasara ng mga ah, tech companies na nag-outsource dito sa Pilipinas. Yung mga reports din coming from the workers ay patuloy pa rin nating bine-verify. Ah, Marami naman talagang nagre-report at lumalapit sa BIEN, sa aming tanggapan dahil nga dito sa gerang ito. Pero yun, patuloy pa rin nating bine-verify itong mga reports natin. Even before naman sa gera ay meron talagang tanggalan o job instability sa pagbabawas ng mga workforce. Pero sa sitwasyong ito, malaki pa rin yung good news pa rin sa atin dahil hindi naman ganun yung kalawakan o malawak talaga yung pagle-layoff sa Filipino workforce. At gumagawa pa rin talaga ng paraan yung mga kumpanya para tuloy-tuloy pa rin yung kanilang operations. Mm. At ano po yung mga nakikita niyo po na hakbang po, no, na ginagawa ng mga companies upang kahit paano maging stable nga po, no, itong operations na 'to, lalong-lalo na yung mga may kumbaga yung mga kumpanyang meron pong kliyente o accounts sa Middle East. Ah, Kukonti lang din kasi yung may accounts o yung mga foreign businesses na nag-outsource sa Pilipinas na naka-base o coming from Middle East. Dominated pa rin talaga yung ating BPO industry ng mga businesses na nasa US. Pero kahit ganun pa rin naman, may epekto pa rin talaga yung giyera kahit ang mga companies na to ay naka-base sa US. Pero ngayon, ang tugon talaga ng mga companies ngayon ay kasama na rin yung pag-a-adjust talaga sa schedule ng mga manggagawa. Pati na rin yung coming from reports ng mga workers ay minsan daw ay nagpapa-shuttle. So, tulong na rin talaga sa krisis ngayon para kahit papaano ay mabawasan din yung gasto sa pagko-commute. Nabalitaan din natin recently na itinaas ng PEZA, ng Philippine Economic Zone Authority, yung cap para sa work from home arrangement. Mm. Kukunti pa lang yung mga companies na nagpapa-work from home, pero itong pagtaas ng cap sa work from home arrangement ay dala na rin dahil sa demands, panawagan ng mga BPO workers coming sa government para sa kung ano ang magiging tugon ng gobyernong ito sa lumalalang krisis. Pero mula sa atin, wala ring saysay yung pag-expand ng work from home arrangement kung walang kaakibat na pagtaas ng sahod o Mm. pagtaas ng allowances. Ang effect kasi ay ipapasa ng company yung operational cost sa workers. Talaga namang posibleng gawin ng mga companies para makatipid yung work from home arrangement. Kaya hindi sasapat na work from home lang. Kailangan tinitiyak o tiyakin ay yung mga allowances para sa internet utilities at iba pang dagdag na gastusin. Ang work from home na walang kaakibat na allowance o mga regulations para di mapagsamantalahan yung ganitong arrangement. Tulad ng hindi malinaw na haba ng oras ng work, mataas na quota, kaya mas magiging advantage yung ganong setup para sa mga employers kaysa sa workers. Mm. Ngayon nabanggit niyo nga po yung mga cons po, no, kapagka nag-expand ng cap para po dun sa work from home arrangements. Ngayon naman po, Sir Renzo, ano po yung maitutulong talaga, no, ng
work from home o ng hybrid setup pagdating sa BPO industry, no, amid the Middle East crisis? Ang maitutulong nung work from home arrangement ay syempre tipid sa mga manggagawa yung ganong setup kasi hindi na namin kailangang gumastos sa pamasahe. Mm. And karamihan sa mga work namin talaga, since foreign-based tong mga ito, ang mga market na binibigyan namin ng service ay based sa Western countries. So, ang oras namin ay sa gabi. Karamihan sa amin talaga, ang means of ah, papasok sa trabaho ay yung motorcycle riding apps. Mm. At tumataas din yung pasahe doon dahil nga sa pagtaas ng presyo ng langis. So, malaking tipid para sa amin yung work from home arrangement. Basta may kaakibat na allowances para sa internet at utilities. At syempre naman, may pag-pushback din coming from the employer side Mm. patungkol sa work from home dahil nga isa sa mga maapektuhan ay ah, yung sinasabi nila, ang claim nila ay yung productivity rate baka daw maapektuhan, Mm. Mm. baka daw mahirapan. Pero ulitin natin, going back, nung pandemic naman, nagawa naman ito. So, posible talaga. Ang kailangan lang, ang hamon lang ngayon ay ang work from home arrangement na may allowances para sa internet at utilities. Mm. Mm. Um, Eto naman, Sir Renzo, paano naman po, kumbaga, nagtutulungan ang, of course, yung mga companies and ang inyong samahan, ang BN Philippines, upang maprotektahan pa rin po, no, ang karapatan at kapakanan ng mga BPO workers kahit may ganitong klase ng krisis, at syempre dahil nga nabanggit nyo na yung talagang means of transportation, no, ay yung mga TNVS, yung mga motorcycle taxis, no, at yun nga, no, tayo ay nasa ilalim ng state of national energy emergency. So paano po ang kumbaga, paano po kayo nagmi-meet halfway, no, ng mga BPO companies sa ngayon? Ah, sa ngayon ay walang direct na pag-uusap pa Mm. coming from the employer side, yung mga asosasyon ng mga big corporations na ito. Pero ipinubukas natin yung lines, yung linya ng BN Philippines para sa pag-uusap ng mga different companies para dun sa 6 points demands ng mga BPO workers. Kasama na dun yung pagtaas ng sahod sa 36K level, and then yung work from home arrangement na may kasamang allowances. Kung hindi work from home ay transportation allowance naman. Mm. Pero yung venue o yung platform para sa pagtutulungan talaga ay minamaximize natin o ginagamit natin yung Industry Tripartite Council, kung Mm. saan kasama din dun yung gobyerno, yung Department of Labor and Employment. Umuupo tayo dun. At kasama din yung employers. Nung pumutok yung issue sa gera, ay talagang napag-usapan doon sa council na yon. Ano yung magiging mga resolusyon ng council para sa oil crisis? At isa sa mga maingay talaga na demands or ideas coming from the employees and the employer side ay yung magpa-work from home. Mm. Mm. Eto naman po, no, Sir Renzo, meron po bang nakikita ang BN Philippines na pangmatagalang epekto ng Middle East crisis sa BPO industry dito sa Pilipinas? Ang matagalang epekto ay
Yung sa BPO industry yan, syempre ang iaaray naman ng mga employers ay yung mataas na singil sa utilities. Dahil aminin naman natin, coming from the ano din, yung laging sinasabi ng mga employers tuwing may hearing sa Senado at sa Kongreso ay ang pagbibusiness sa Pilipinas ay masyadong mahal. Hindi Mm. dahil sa yung operational cost nila, hindi dahil sa mahal magpasahod. Actually, mura nga yung pasahod para sa mga manggagawa. Ang mahal sa operational cost ng mga businesses ay yung singil sa kuryente at tubig. So, mahal talaga yung utility cost dito. So, kung magpapatuloy yung pagtaas ng presyo ng langis at patuloy ang giyera, at kasama na rin yung mga dagdag na pasanin na mga taxes, mas malaking epekto yun sa sa mga manggagawa, sa ordinaryong Pilipino. Dahil kumbaga double whammy na nga eh. Mm, mm. Lahat ng products na binibili at kinukonsumo ng Filipino workers ay may value added tax at may excise tax pa sa langis. Lahat ng gagawin namin ay may buwis. Kami ay nagbabayad ng income tax. Ang government naman mula pa naman noon ay nagbibigay na ng mga tax incentives o tax breaks sa mga big corporations. So, ang pangmatagalang epekto ay yung patuloy na pagsirit ng presyo ng mga bilihin at ng gastusin sa Pilipinas. Yun ay yung magiging epekto sa mga workers. Mm. At dahil nabanggit niyo na po ang government po, no, ano ang bilang kayo po ay bahagi ng BN Philippines, ano po ang panawagan ng inyong grupo sa ating pamahalaan upang matulungan pa ang BPO industry sa gitna ng global crisis na ito? Ayun, ang panawagan natin sa gobyerno ay magpatupad ng tunay na proteksyon sa mga manggagawa. Related doon sa how to protect yung job security namin. Paano mawawakasan yung mga unregulated practices sa mga big corporations na ito, tulad ng floating status. Mm. At syempre mahalaga yung demands natin na pagtaas ng sahod, hindi lang sa BPO industry. Ang panawagan natin sa BPO industry ay itaas ang sahod ng BPO workers sa 36K entry level nationwide. Sa workers naman yan, dinedonate ng kahit na sinong manggagawang Pilipino ang nakabubuhay na sahod na 1,200 minimum wage per day. At gusto rin nating mabuwag yung regional o yung provincial rates. I-regulate yung BPO industry at dagdag benepisyo para sa bawat manggagawa. Ayun. At bilang bahagi po, no, ng inyong panghuling mensahe ay ano naman po ang inyong mapapayo, Sir Renzo, sa mga BPO employees na nangangamba sa kanilang job security sa kasalukuyang sitwasyon? Go ahead po. Ayun, ang magiging mensahe natin ay valid ho yung mga pangamba. Dapat lang tayong mangamba. Pero sa kasalukuyang sistema na meron tayo na palagian yung krisis at hindi talaga may iwasan ito sa palalang sitwasyon. Kaya nararapat at very relevant o timely na dapat magkaisa at mag-organisa yung BPO workers para lang ipaglaban yung ating mga karapatan dahil hindi natin maaasahan na kusa itong ibibigay ng mga companies at kusang ibibigay ng gobyerno. Kaya mahalaga na na i-organize natin ang ating mga sarili, mag-unite tayo, sa madaling paraan ay sumali sa mga organisasyon na talagang ipaglalaban yung ating mga demands, ating mga karapatan. Kaya iniimbitahan din namin kayo na sumali sa BIEN, sa BPO Industry Employees Network, na isang
samahan ng mga BPO workers at iniimbitahan din namin kayo, i-encourage namin kayo na sumama at makiisa sa May 1, yung Labor Day. Mahalaga ito dahil ito yung araw ng mga manggagawa. Alalahanin natin yung lahat ng mga napagtagumpayan ng mga manggagawa sa sa mga nakaraan sa kasaysayan at i-celebrate din natin yung mga future wins pa o mga future na laban na ipapanalo ng mga manggagawang Pilipino. And with that, maraming salamat po Sir Renzo sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo. Thank you po. At ating nakasama dito sa programa ang Secretary General ng BPO Industry Employees Network o BN Philippines, walang iba kundi si Sir Renzo Bahala, kung saan ating po napag-usapan ang mga hamon na hinaharap po ng ating BPO workers sa gitna pa rin ng krisis sa Middle East. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa malagang balita, Malacanang inilahad ang resulta ng nagawa ng mga hakbang ng administrasyon upang mapagaan ang epekto sa mamayan ng nagpapatuloy pa ring krisis sa Middle East. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar. Ilang mga inisyatiba na ginawa ng administrasyon para maibsan kahit paano ang impact ng gulo sa Middle East ang muling inilahad ng palasyo. Kabilang dito ang pamimigay ng ayuda sa mga vulnerable sectors gaya ng mga tsuper na kung saan higit 977,000 PUV drivers na ang natulungan sa ilalim ng AIX program ng DSWD. Bukod pa dito ang may higit 373,000 na beneficiaries ng fuel subsidy habang nasa 425,000 drivers mula NCR naman ang napamilang sa Tupad Tuloy Pasada Pilot Program. Kasalukuyan na rin ang pinagbibilis ang paggawa ng 22 renewable energy projects na may katumbas na 1,471 megawatts capacity. Nasa 86.89% na. Sa 665 government agencies naman ang compliance sa energy saving measures ang pamahalaan habang nasa 2,933 agencies and entities din ang sumusunod sa flexible work arrangements upang makatipid sa petrolyo at kuryente. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Kampante ang Pangulo na ang kasalukuyang mga hakbang ng pamahalaan ay nananatiling aktibo at nagpapatuloy base sa pangangailangan ng taumbayan. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, oil companies dapat obligahing mag-refund sa consumers kung mapapatunayang lumabis sa pagtaas ng presyo ng langis. Ayon yan kay Senador Rodante Marcoleta. Ang kawangulat ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Pinahayag ni Senador Rodante Marcoleta na dapat obligahin ang mga oil companies na mag-refund sa mga consumer kung mapapatunayang minanipula nila ang presyo ng produktong petrolyo. Ayon kay Marcoleta, ang pagbibigay ng refund ang pinakapraktikal at makatwirang paraan para maibalik sa consumer ang isinipa sa presyo ng langis. Muling pinanindigan ng Senador ang una na niyang mga naging pahayag na kumita ang mga oil companies ng 3 billion pesos kada araw dahil maaga nilang pinatong sa dati nilang stock ng langis ang replacement cost o ang pagtaas ng presyo sa paparating pa lang na supply ng petrolyo. Binigyang diin ni Marcoleta na dapat busisiin ng gobyerno ang issue at kung mapapatunayang totoo ay dapat ibalik sa consumer ang sobra sa ipinataw na sa pump prices ng langis. Minungkahi rin ng senador na magpulong ang Joint Congressional Energy Commission na binubuo ng mga mambabatas mula Senado at Kamara para masilip ang records ng oil companies at maipaliwanag ang taas presyo sa produktong petrolyo na kanilang pinairal. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, suportado ng ilang transport groups ang paggamit ng electric vehicle o EV bilang isang public utility vehicle. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, napapanahon na ang paglipat ng bansa lalo na ang mga nasa public transport sector sa mga electric vehicle. Hindi na kasi maikakaila ang napakalaking epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo sa kabuhayan ng mga tsuper at operator. Sa panahon nito na krisis tayo, hindi lang sa ating bansa, ang buong mundo yung krisis ngayon sa petroleum product, ito na yung pagkakataong mag-switch na tayo sa e-vehicle. Si Pasang Mazda President Obet Martin. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Net Service Contracting Program, malaking tulong sa mga commuter sa EDSA Busway. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala. Ipinagmalaki ng Department of Transportation na nabawasan ng pila sa mga EDSA busway stations dahil sa nadagdagan ng bilang ng mga pumapasadang bus kasunod rin ng pagpapatupad ng service contracting program. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na malaking tulong ang programa para mapagaan ang biyahe ng mga pasahero at matulungan ng mga driver gayon din ng mga operator sa gitna ng krisis. Magugunitang iniutos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng Net SCP upang matiyak ang sapat na kita ng mga bus operator at driver at tiyakin din na sapat na supply ng mga bus sa gitna ng oil crisis sa Middle East. Naglaan ng 800 milyong piso ang pamahalaan para sa 823 ruta ng road-based land transportation sa buong bansa. Babayaran ng mga bus driver at operator na 100 piso kada kilometro, 40 pesos naman para sa kada kilometro para sa mga modern jeepney, 30 pesos kada kilometro para sa traditional jeepney hanggang sa makaabot ng 100 kilometro kada araw. Sinabi pa ng DOTR na aabot sa 434 na mga bus unit ang nakadeploy sa ilalim na naturang programa. Bukod sa mga driver at operator, makikinabang din sa programa mga regular na pasahero dahil may kasamang 20% discount para sa pamasahe, habang 40% discount naman ang ibibigay sa mga estudyante, senior citizen at persons with disabilities. Para sa Bagong Pilipinas, Jim Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, fuel surcharge ng domestic at international flights itinaas mula level 8 hanggang level 19. Ayon yan sa Civil Aeronautics Board. Ang kabuong ulat ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Tinaas ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge sa international at domestic flights sa bansa. Sa isang advisory, tinaas ito mula level 8 hanggang level 19 sa harap ng krisis ng langis bunga ng tensyon sa Middle East. Sa ilalim ng level 19 kasi, magbabayad ang mga pasahero ng karagdagang 627 pesos hanggang 1,834 para sa domestic flights at sa international flights depende sa magiging distansya ng mga flights at biyahe sa iba't ibang panig ng bansa at iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman asahan ayon sa kabang ilang mga pagbabago sa pamasahe ng cargo at airline companies sa ating bansa. Mula pa rin dito sa Civil Aeronautics Board para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, at itutulak po natin ang kaso siyempre yung pinakamabigat, no? Kung murder, dapat murder ang isang pa at nang sa ganon hindi po makapagpiyansa dahil non-bailable ang murder kahit saan mang lugar, no? At tayo po ay kumuha na ng abogado
Ang naging pahayag ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo kaugnay ng karumal-dumal na pagpaslang sa 2 Pilipinong domestic workers sa Beirut, Lebanon matapos silang i-hostage at barilin sa loob mismo ng tahanan ng kanilang employer. Batay sa inisyal na investigasyon ng Migrant Workers Office o MWO sa Beirut, lumabas na ang anak ng mismong employer ang nang hostage at bumaril sa mga biktima. Nadatna na lamang ng rumesponding kapulisan ng Lebanon na wala ng buhay ang 2 overseas Filipino workers o OFW sa loob ng bahay. Bilang bahagi ng mabilis na aksyon, kumuha na ang MWO Beirut ng retained counsel o abogado na siyang personal na tututok at magbabantay sa kaso. Sa kasalukuyan, nakakulong na ang suspect at patuloy ang koordinasyon ng MWO at Philippine Embassy sa mga otoridad sa Lebanon. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nangako ang kagawaran na magbibigay ng regular na ulat sa bawat hakbang ng paghahain ng kaso upang masigurong makakamit ang buong katotohanan at katarungan para sa mga biktima. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, agad na kumilos ang Department of Migrant Workers o DMW upang iabot ang lahat ng kailangang tulong sa mga pamilya ng 2 Pilipinong domestic worker na binaril at napatay sa gitna ng hostage incident sa Beirut, Lebanon. Tiniyak ito ni Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Bernard Olalia sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service sa programang Global na Tayo. Sinabi ni Yusek Olalia na personal niyang pinuntahan ang ina ng isa sa mga biktima sa Dipolog City habang si Yusek Felicitas Bay naman ang nagtungo sa Antique upang kausapin ang asawa ng isa pang OFW. Nagpadala rin ang DMW ng welfare officer upang tutukan ang mental well-being ng mga pamilya. Ani Yusek Olalia, inaasikaso na ang mabilis na pagpapauwi o repatriation ng mga labi ng OFWs at pagbibigay ng financial assistance sa mga pamilya para sa kanilang kagiat na gastusin. Inform respective family members, no, yung kanilang immediate family members na ano ang sitwasyon, ano ang nangyari at yung kagustuhan natin na makakuha ng hustisya para sa kanilang mga kamag-anak. Yung financial assistance, no? We were able to provide financial assistance to the respective NOK, yung nearest of kin po nila, yung wife, yung mother, nang sa ganon, meron silang panggastos. Sa investigasyon, lumabas na ang isa sa mga biktima ay isang balik manggagawa habang ang isa naman ay isang undocumented worker. Muli namang binigyan diin ni Yusek Olalia ang mahigpit na paalala ng pamahalaan na irespeto ang deployment ban, iwasan ang cross-border, maging dokumentado at alamin ang contact details ng Embahada ng Pilipinas at Migrant Workers Office sa bansang pupuntahan para agad na makahingi ng saklolo kung may problema. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, kumpiyansa naman si dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares na kukumpirmahin ng International Criminal Court o ICC sa susunod na linggo ang mga kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa umano'y madugong war on drugs ng kanyang administrasyon. Kasunod ito ng pagbasura ng Appeals Chamber sa Jurisdiction Appeal ng dating Pangulo. Ayon kay Colmenares, imposibleng paniwalaan ng korte ang paliwanag ni Duterte na wala siyang utos o plano at sinasabing gawa-gawa lamang ito. Halos 99.99999% sure kami mag-confirm ang charges laban kay President Duterte. Ngayon, confirm ang jurisdiction at magkakaroon ng trial. Siguro panahon na ang lahat ng biktima ng extrajudicial killings
lumabas na at ipursige natin ang kaso doon sa ICC. May jurisdiction ang ICC. Lahat ng biktima lumabas at magkaisa para si Duterte panagutin. Si dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, welcome para sa mga pamilya ng biktima ng drug war ng Administrasyong Duterte ang pagbasura ng International Criminal Court sa 4 na argumento ng Defense Counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres na ikinalugod ng mga pamilya ng biktima ang pasya ng International Tribunal at isa raw ito aniyang answered prayer sa gitna ng paghingi nila ng katarungan sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay. On the part of the victims, they really celebrate the appeals chamber decision confirming jurisdiction, and they see it as an answered prayer. And they also see it as the triumph of the right to the truth, the right to justice for their murdered loved ones. Samantala, ayon pa rin sa ICC accredited lawyer, ang pagbasura ng tribunal sa lahat ng argumento ng Defense Counsel ay isang patunay na kinakailangang wakasan na ang impunity o hindi pagpaparusa sa mga nagkakasala sa batas. Hindi rin aniya makakataka sa pananagutan ang isang leader na lumabag sa mga karapatang pantao kahit na umalis na ang isang bansa sa Rome Statute noong taong 2019. I think the key takeaway is that the appeals chamber really affirmed the object and purpose of the Rome Statute, which is to end impunity for perpetrators of international crimes and to prevent such crimes. And because this is the object and purpose of the Rome Statute, any state party to the ICC cannot just evade its responsibilities under the Rome Statute by mere withdrawal, especially if the withdrawal is because it does not like the investigation of the prosecutor. Si ICC accredited lawyer Attorney Gilbert Andres. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, pumalo sa 6.7 billion pesos ang tinukoy na red flag transactions na may kaugnayan kina Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Manasseh Carpio. Sa ulat na ipresenta ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa House Committee on Justice, kinumpirma ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura na mayroong naitala ang ahensya na parehong covered at suspicious transactions sa mga bank account na konektado sa mag-asawa mula taong 2006 hanggang 2025. Ayon kay Buenaventura, nakapagtala ang AMLAC ng 313 covered transactions at 17 suspicious transactions sa mga account ni Duterte, habang 317 covered transactions at 16 suspicious transactions naman ang naitala sa mga account ni Carpio. Sa kabuuan, tinatayang aabot sa 6.77 billion pesos ang halaga ng mga transaksyong na flag na ngayon ay masusing sinusuri sa gitna ng nagpapatuloy na investigasyon ng Kamara. For both, 630, number of CTRs, 630, number of STRs, 33, total amount involved, 6,751,227,712.95 and 95 centavos. Si AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating regional news.
Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Farmers Festival sa lungsod ng Batak, kasado na sa buwan ng Mayo. 6 million na savings dahil sa pagkansela ng ilang aktibidad maitutulong sa mga magsasaka. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Inimbitaran ti lokal gobyerno iti syudad ti Batak digiti Mannalon a makipagpaset iti Farmers Festival into no Mayo 1 gingana 3. Detaget kas parang celebrar iti kinagagat kinakirad kan resiliente digiti Mannalon iti nasaong nga syudad. Karaman kadagiti aktibidad ket iti misa panagibunong kadagiti farm inputs, quiz bee, pinaka competition ken pasala kadagiti Mannalon ken daddo mapay. Nopay apektado ti energy emergency iti Farmers Festival gaputa ada dagiti sumagumano nakanselar nga aktibidad kas iti balasang ti away ken Grand Parade. Impasigurado ni Mayor Chua nga enjoy dagiti umili iti Farmers Festival. Ramon ati nasalamatmatan na 6 million pesos manipod ditoy ket maipaya kas farm inputs kadagiti Mannalon tapno sanda unay maapektaran iti panagnato ti presyo kadagiti masapolda kas iti abono krudo ken daddo mapay. Manipod iti syudad ti Batak, Jude Pitpitan para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Muntahan naman natin ang AGOO, Citizen Authentication Portal para sa TUPAD program, ipatutupad ng Philippine Statistics Authority at Department of Labor and Employment sa Rehiyon 1. Narito si Glenda Sarak para sa balita. Isagsaganan ti Philippine Statistics Authority ng PSA Region 1 ken Department of Labor and Employment ng Dole Region 1 ti panakaipatong ti Citizens Authentication Portal yung CAP para kaditi beneficiaryo ti tulong pangkabuhayan para sa ating disadvantaged workers winotopad program iterasyon 1. Mainay iteraytoy si Marungkar ni PSA Region 1 Regional Director Attorney Sheila de Guzman ito opisina ti Dole Region 1 tapno mapagsaritaan ti programa. Sigon iti Dole Region 1 maaramat iti implementasyon ti CAP ti Philippine Identification System ng PhilSys tapno maberifikasyon ti pakabigbigan dagiti aplikante iti tupad. Kinuna ti Dole ababan iti daytoy kat masigurado dagiti laeng kwalipikado nga aplikante ti agnumar iti programa. Sigon kini Dole Region 1 Regional Director Ezekiel Ronnie Guzman makatulong ti CAP tapno ma-validate ti Dole ti pakabigbigan dagiti aplikante babaan iti panagaramat iti national ID. Manipod AGOO La Union, Glenda Bakungan Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa AGOO. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Information dissemination isinagawa sa pagpapatupad isinagawa sa ipatutupad na fuel subsidy program ng LGU Borongan. 1,200 trike drivers, pump boat operators makakabenepisyo sa ilalaang 10 million pesos na pondo. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sok Aberia mula sa Borongan.
Ginpariginan nga ordinansan sang kunyan palungsodan sa dadan Borongan nga nagtatala net fuel subsidy program at lokal nga pamunuan ni ginsayo digin patawag nga information dissemination and Committee on Transportation and Konseho aging buhat espesessional na naglabay nga adlaw. Ginmamanduhin ng ordinansa ang ini nga fuel subsidy at LG Borongan in eksklusibo parit motorized tricycles ag motorized pump boats sa syudad kundi klarado ang ginhanay atong eligibility requirements parit tricycle beneficiaries ag pump boat beneficiaries. Apag supported implementasyon din nga fuel subsidy ang lokal nga pamunuan in mag-aalokar in inisyal nga pundo kantidad 10 milyones de pesos parin 13 kasimana nga implementasyon kundi antun kwalipikado nga mga benepisyaryo in entitled din kantidad 100 pesos sa kinadlaw nga subsidiya pinagin fuel coupon hanggang kadlawit simana gagamitan ni pagpaliting gasolina accredited gasoline stations at LGU. Ginlalao mo na por luminos 1,200 nga ihaping kwalipikado nga mga benepisyaryo ang makakabenepisyo ni Integrated Community Gasoline Fuel Assistance at LGU Borongan. Tika nga syudadhan Borongan, Sok, Aberia, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sok Aberia mula sa Borongan. Puntahan naman natin ang Sogod, lalawigan ng Southern Leyte, ipinagdiriwang ang Solo Parent Week. Ang kabungulat ihahatid naman sa atin ni Gemma Destriza Narit. Ang probinsyal nga kagamhanan sa Southern Leyte, pinagi sa Provincial Social Welfare and Development Office, opisyal nga nagbukas sa tulo ka adlaw nga Solo Parent Week celebration, gisugdan nitong Abril 21 ug hangtod karong adlaw dito sa All DPWH Building, Barangay Asuncion, Maasin City. Ang opening program gitambungan sa mga solo parent stakeholders ug mga opisyal sa probinsya, uban ang presensya ni Vice Governor Milay Mercado nga nagpakita sa ligon nga suporta sa mga inisyatibo nga mapaligon ug naghatag og gahom sa mga solo parents sa tibok probinsya. Sa mga kalihukan, gihisgutan ang Expanded Act 11861 kun Republic Act 11861 kun Expanded Solo Parents Welfare Act og updates sa kahimtang sa mga organisasyon o mga estratehiya sa pagpalig-on sa ilang papel sa komunidad. Magpadadyon ang selebrasyon hangtod karong adlaw og nagtutok sa leadership development, pagpalig-on sa organisasyon ug ingon man sa support system alang sa mga solo parent isip pagpakita sa pagsalig sa probinsya sa inklusibo ug responsive nga mga programa sa social welfare. Balita gikan sa lalawigan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza Narit, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Gemma Destriza Narit mula sa Sogod. Dumako naman tayo sa Mindanao. Earth Day 2026, ipinagdiwang sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ang kawangulat ihahatid sa atin ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Agig pagsaulog sa Earth Day 2026, nagpahigayon og City Hall Renewable Energy Expo ang City Local Environment and Natural Resources Office kon CLENRO nga gipahigayon sa City Hall Mini Park. Tumong sa maong expo ang pagpasabot unsa ang kamahinungdanon sa renewable energy ilabi na sa nasinating krisis sa nasod. Ingon man sa tibuok kalibutan, ingon man ang malungtarong pagprotekta sa kinaiyahan. Ang expo nagsugod sa alas 9 sa buntag ug padayon kini sa tibuok adlaw. Subay niini gidasig ang tanang interesado sa renewable energy ilabi na sa solar energy sa pagbisita sa City Hall Mini Park og makisayod sa mga benepisyo nga gihatag niini. Gikan sa Cagayan de Oro kini si Ryan Carbon para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ryan Carbon mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Zamboanga. NIA Zamboanga del Norte Regional Sub-Office nagsagawa ng System Management Committee meeting kasama ang mga opisyal ng Irrigators Association mula sa 5 dibisyon ng Dipolog National Irrigation System.
Narito si Leslie Cubol para sa balita. Gipahigayon sa National Irrigation Administration o NIA Zamboanga del Norte, Regional Sub-Office ang Fourth System Management Committee meeting uban sa mga opisyal sa Dipolog National Irrigation System o NIS. Amaong tigom, gipahigayon sa PLGU Convention Center sa Dipolog City, nga gipangluhan ni Engineer Marista Taladoa, Acting Manager sa NIA Zamboanga del Norte o Chairperson sa System Management Committee. Ang panagtigom, gitambungan sa hepe sa Agricultural Program Coordinating Office sa Department of Agriculture 9 o sa Supervising Grains Officer sa National Food Authority Region 9 o NFA 9. Mitambong usab ang mga pangulong opisyal sa mga Irrigators Association nga gikan sa 5 kadibisyon sa Dipolog National Irrigation System. Ang panagtigom nagsilbing dalan nga matuki ang mga suliran, plano o programa sa nagkadayang ahensya alang sa sektor sa agrikultura, update sa operasyon, paghatod sa serbisyo sa irigasyon o mga plano alang sa epektibong pagduwala sa sistema. Padayong gipasyugdahan sa niya ang participatory governance o ang responsive irrigation management aron kahatagan o kagahuman ang mga maguma o mapauswag ang agrikultura sa probinsya. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Leslie Cubol para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Leslie Cubol mula sa Zamboanga. Pumunta naman tayo sa Butuan. DSWD Field Office, Caraga, mas pinalakas ang interagency support para sa solo parents. Narito naman ang balitang ihahatid sa atin ni Dayanara Hake. Ipresenta sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD Field Office Caraga, isip chair sa Regional Interagency Committee on Solo Parents ang kinatibuk ang 13,119 ka mga rehistradong solo parents sa riyon nga gilangkuban sa 78% o 10,294 ka babaye o 22% o 2,825 ka lalaki. Kiniatol sa kapihan sa PIA nga gipahigayon adlaw Martes, Abril 21, 2026 sa SM City, Butuan. Atol sa media forum, si DSWD Field Office Caraga, Protective Services Division Chief Jessie Catherine B. Aranas, nitaho nga 1,302 ka mga solo parents ang natabangan ni adtong 2025 pinaagi sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o AX program nga naghatag og medical, burial, transportation, food ug cash assistance. Gihatagan niya og gibugaton nga ang DSWD Field Office Caraga nagpadayon sa pagpahigayon og spot checking sa mga LGU o local government units aron masiguro nga epektibo ang pagpatuman sa Expanded Solo Parents Welfare Act kon RA 11861, pagpalig-on sa bottom-up approach sa paghatod sa mga serbisyo ngadto sa solo parents. Kidasig usab ni Aranas ang mga solo parents nga mo-avail sa mga serbisyo sa umaabot nga one-stop shop service caravan nga gikatakda sa Abril 23 to 24, 2026 sa Gaisano, Butuan City o sa Abril 27, 2026 sa Surigao City. Kikan sa Radyo Pilipinas Butuan, Dayanara Hake para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Dayanara Hake mula sa Butuan. Dadako naman tayo sa Iligan. Bagong tanggapan ng National Commission on Muslim Filipinos sa Iligan City, formal nang binuksan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Sharif Timhar Habib Majid. Formal na nga giablihan ang bag-ong buhatan sa National Commission on Muslim Filipinos kon NCMF sa Iligan City aron mas mapaduol ang serbisyo sa gobyerno sa atong mga kaigsuonang Muslim sa Dakbayana ug mga kasikbit nga lugar. Nahimutang kini sa 3rd floor sa Marietta Tower, Quezon Avenue Corner, Echeverry Street sa Barangay Poblacion ug sakop na kini sa NCMF Northern Mindanao. Sumala ni Regional Director Dr. Abdul Nasser Masorong Jr. Satellite office pa lamang kaniadto ang NCMF sa Dakbayana sa ilalom sa NCMF Lanao. Apan nahimo na kini og field office human sa resolution sa Central Office niadtong October 2025 aron direkta na kining mapailalom sa Regional Office sa Northern Mindanao.
Dugang niya bisan wala pang formal nga pag-abli ni ini, nakahatag na sila og hinabang sa mga pamilyang Muslim nga naapektuhan sa baha tungod sa bagyong Basyang. Gipasyog dasab ni Masorong nga ang pag-abli sa Iligan City Field Office nakaangkla sa bagong Pilipinas sa administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagtumo nga ang tanang maserbisyuhan ug walay mabilin sa serbisyo sa gobyerno. Gilaw man sab nga magsugod sa Mayo ang frontline services sa opisina. Apil ang pag-issue sa Certificate of Tribal Membership nga kasagarang gikinahanglan sa passport, trabaho ug uban pang aplikasyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sheriff Timhar, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyo pong napakinggan ang ulat ni Sheriff Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating visual news. Narito na ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza de Guzman. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Naantala ang nakatakdasa ng pagsisimula ng konstruksyon ng mga Farm-to-Market Road o FMR projects ngayong Abril dahil sa nararanasang krisis sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Department of Agriculture o DA Undersecretary Ari Perez, hindi na naisa sa ilalim sa bidding ang nasa 1,605 na mga proyekto na may kabuuang haba na mahigit 2,000 kilometro at nagkakahalaga ng kabuuang 33 billion pesos. Ngunit Ani Perez, hirap silang itakda ang eksaktong halaga ng bawat kilometro ng kalsada dahil sa pabago-bagong presyo ng petrolyo. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang DA sa Department of Public Works and Highways o DPWH upang magkaroon ng standard na presyo sa paggawa ng mga kalsadang ito. Bago sumiklab ang kaguluhan sa Middle East noong Pebrero na nagdulot ng problema sa supply ng langis sa Strait of Hormuz, nasa 14 million pesos ang itinakdang pondo para sa bawat kilometro. Sa kabila ng pagkaantala, umaasa si Perez na masisimula ng konstruksyon sa darating na Mayo. Kumpiyansa ang opisyal na matatapos pa rin ang mga proyekto sa itinakdang panahon dahil may 2 taon na validity ang budget para rito. Upang masiguro ang maayos na pagpapatupad, inilunsad ng DA ang FMR Watch, isang online portal kung saan maaaring i-monitor ng publiko ang progreso ng mga kalsada mula sa proposal hanggang sa matapos ang gawa. Gamit ang mga geotagged photos at feedback mula sa mga mamamayan. Batay sa datos ng website, nasa 4,810 projects na ang naitala mula 2021 hanggang 2025 na may kabuuang puhunan na 76.52 billion pesos. Sa bilang na ito, 3,135 na mga proyekto ang ganap na natapos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mapapamahal ang mga biyahero na magbubook ng flights hanggang Abril 30 matapos halos madoble hanggang triple ang singil sa fuel surcharge. Kasunod ito ng pagpapatupad ng Civil Aeronautics Board ng Level 19 na surcharge, isang hakbang na lang bago ang pinakamataas na limit sa kanilang listahan. Bunsod pa rin ito ng mabilis na pagsipa ng presyo ng jet fuel sa merkado dahil sa nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ipinataw ang Level
April 19 kapag naglalaro ang presyo ng jet fuel sa 75 pesos hanggang 78 pesos kada litro. Malayo ito sa dating level 8, 42 pesos hanggang 45 pesos kada litro na ipinatutupad noong nakaraang mga linggo. Ang fuel surcharge dagdag na bayad sa ibabaw ng base fare ng ticket. Libre pa rin dito ang mga sanggol na hindi uukupa ng upuan. Paalala ng CAB sa mga pasahero magpapalit ng petsa ng biyahe o rebooking, kailangang magbayad ng surcharge rate na umiiral sa araw ng kanilang pag-rebook at hindi ang lumang rate noong binili ang ticket. Gayunpaman, ang mga hindi nagamit at fully refunded na ticket ay may karapatan sa buong refund ng nakolektang fuel surcharge. Narito ang mga pagbabago sa singil. Para sa mga rutang wala pang 200 kilometers, ang dating 253 na surcharge aakyat sa 627 pesos. Para sa mga biyaheng higit sa 1,000 kilometers, tataas ang singil mula 787 pesos patungong 1,834. Pinakamatindi ang tamas sa mga biyaheng labas ng bansa o international flights. Ang patungong Middle East tataas mula sa 2,873 pesos patungong 7,125 pesos. Ang mga biyahe naman patungong North America, United Kingdom, Netherlands ay maaaring umabot sa 15,397 pesos mula sa dating 5,913 pesos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinilala ang Gitnang Luzon bilang pinakamalaking kontributor sa halaga ng produksyon ng agrikultura at pangisdaan sa buong bansa noong nakaraang taon. Base sa pinakabagong datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, mula sa kabuang 1.79 trillion pesos na halaga ng produksyon sa bansa nakuha ng Gitnang Luzon ang 13.8% o katumbas ng 246.38 billion pesos. Sumunod dito ang Northern Mindanao at Calabarzon. Samantala, naitala naman sa Western Visayas ang pinakamataas na paglago na umabot sa 9.3% dahil sa pag-unlad ng kanilang mga pananim, poultry at pangisdaan. Sa kabila nito, nakaranas naman ang pagbaba sa produksyon ang Bicol Region at Soxargen. Kung titingnan ang bawat pangkat ng isla, ang Luzon ay may pinakamalaking ambag sa pambansang produksyon, sinundan ng Mindanao at Visayas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa ang Board of Investments o BOI na makipag-ugnayan sa mga kumpanya mula sa Slovenia upang palakasin ang energy resilience o katatagan ng supply ng enerhiya bilang sentro ng pamumuhunan sa Pilipinas. Sa ginanap na Science to Business Energy Resilience for Enhanced Security Forum, sinabi ni BOI Executive Director Bobby Fondevilla na mayroong tugmang layunin ang mga teknolohiya ng Slovenia sa pangangailangan ng Pilipinas pagdating sa paghahanda sa sakuna at seguridad sa enerhiya. Ayon kay Fondevilla, bukas ang BOI sa mga joint venture, paglilipat ng teknolohiya at pagtutulungan sa pananaliksik. Binigyang diin nito ang interes ng bansa sa mga dual-use technologies at mga solusyong gumagamit ng artificial intelligence o AI para sa pamamahala ng krisis. Ipinaliwanag ng opisyal na prioridad ngayon ang pamahalaan ng mga proyektong pinagsasama ang teknolohiya, sustainability at katatagan laban sa mga hamon ng panahon. Kamakailan formal na sumali ang Pilipinas sa Pax Silica Initiative na pinamumunuan ng Estados Unidos. Bahagi nito ang pagtatayo ng isang 1,600 hectare industrial hub sa loob ng Luzon Economic Corridor. Ayon kay Fondevilla, ito ang magiging kauna-unahang AI Native Industrial Acceleration Hub ng bansa na layong patatagin ang supply ng mahahalagang sektor tulad ng semiconductors at electronics. Noong 2025 na itala ang 17% paglago sa mga export ng Slovenia, kabilang ang 32% pagtaas sa mga bansang labas sa European Union na nagpapatunay sa kalidad at kakayahan ng kanilang mga kompanya sa panindaigdigang merkado. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Pangwakas sa balitang negosyo at kalakalan, narito ang palitan ng piso kontra sa ibang mga salapi ngayong araw, April 23, 2026. Ang United States dollar nasa 60 pesos 11 centavos, ang Japan yen nasa 38 centavos, ang Singapore dollar 47 pesos 13 centavos, South Korea won 4 centavos, China yuan 8 pesos 80 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 67 centavos, United Kingdom pound 81 pesos 19 centavos, European Monetary Union euro 70 pesos 38 centavos, Canada dollar 43 pesos 97 centavos at Saudi Arabia Riyal 16 pesos 3 centavos. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating balitang negosyo at kalakalan. Ito po si Bea Gaza de Guzman. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ang tabayanan si Leo Magpayo sa pagbabalita ng pampalakasan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po ang ating sports balita, eto muna ang mga balita sa mundo ng showbiz. Balik telebisyon ang aktor na si Enrique Hill sa bagong teleserye nito na A Secret in Prague, kung saan ay makakatambal niya ang batang aktres na si Andrea Brillantes. Ayon sa aktor, excited siya sa proyekto dahil ika nga ay full circle ito sa kanyang career at masaya siyang makatrabaho muli ang dati niyang production team na itinuturing niyang parang pamilya. Nagpasalamat din si Enrique sa mainit na suporta ng fans sa kanilang love team ni Andrea. Sa serye, gagampanan niya itong si Mikoy na isang masipag na anak na pupunta sa Prague para sa pamilya ngunit masasangkot sa panganib. Matapos maatasang protektahan ang karakter ni Andrea na si Chiara, anak ng isang mafia. Ibinahagi rin ni Enrique na nag-shoot pa sila sa Prague sa Czech Republic ng 10 araw na kanilang pinaglaanan ng malaking investment. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, tuloy-tuloy na ang arangkada ng pelikulang Home Along the Riles, The Reunion, na pagbibidahan ng original cast nito. Sa anunsyo ng anak ng namayapang comedy king Dolphy na si Vandop Quizon, tuloy na ang shooting ng pelikula kasama sina Claudine Barreto, Smokey Manaloto,
at Nova Villa. Ang pelikula ay tribute sa Comedy King na ipapalabas ngayong Hunyo o sa Father's Day sa direksyon ng anak na rin ni Dolphy na si Boy 2 Quizon. Ayon kay Van Dop, 2 taon itong ginawa at mas pinaganda pa matapos umatras ang pelikula sa MMFF. Nangako rin sila ng shocking na sorpresa kahit wala na si Dolphy. Bukod sa mga OG o older generation cast ay kasama rin sa pelikula ang anak niyang si Vito Quizon na nagbabalik showbiz. Ibinahagi ni Van Dop na priority pa rin ni Vito ang pag-aaral kahit aktibo na sa showbiz at sports. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Tila lantad na ang relasyon ng aktor na si Jay Cuenca at beauty queen na si Rabia Mateo matapos ibahagi ng aktor ang kanilang movie night date sa social media. Kapansin-pansin ang pagiging sweet ng dalawa, kabilang ang piggyback moment ni Jay kay Rabia at iba pa na nilang recent activities tulad ng gym date, motor ride at trip sa Baguio City. Bagamat hindi pa nila tahasang inaamin ang kanilang relasyon at sinasabing exclusively dating pa lamang, marami na ang naniniwalang seryoso na ang kanilang samahan lalo na nakita silang magka-holding hands sa isang event. Parehong may nakaraang relasyon ang dalawa. Si Jay kay Chi Filomeno at si Rabia kay Jerry Gonzalez. Ngunit ngayon ay tila nilolaunch na o lantad na nga sa publiko ang kanilang relasyon at masaya nga sila sa isa't isa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli natin, chika, for today, viral sa social media ang lumabas na video ni pop star Sara Geronimo matapos siyang magsabing iboto raw siya sa susunod na eleksyon habang nasa isang live event. Lumutang ang iba't ibang espekulasyon hinggil dyan sa naturang video, kabilang na ang posibilidad na tumakbo nga ang pop star sa 2028 election o mag-endorso ng politiko. Gayunman, agad nilinaw ng G Productions, ang kumpanyang pag-aari ni Sara at Matteo Guidicelli, na pabiro lamang ang pagkakasabi ng singer sa linyang iyan bilang bahagi ng kanyang closing spiel at wala itong kinalaman sa politika. Binigyan din ng kampo ni Sara na isa lamang itong light-hearted moment para makipag-interact sa audience at wala siyang planong pumasok sa politika. Sa halip na natili umano ang kanyang focus sa pagpe-perform at pag-inspire sa publiko. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat po mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Samantala, nagbabalik na po ang ating kasamang si Leo Magpayo upang hihatid ang sports balita. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programa Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Matikas ang naging simula ni Alex Ayala sa Mutua Madrid Open matapos talunin ang veteranong qualifier na si Anastasia Pavlyuchenkova 6-3, 6-3 ngayong Miyerkules. Galing sa dalawang maagang pagkalas sa nakaraang mga torneo, agad bumawi ang unseeded Filipina. Ipinakita ang agresibong laro at control laban sa mas batikang kalaban sa WTA 100 event. Sa panalong ito, haharapin ni Ayala sa second round ang 19th seed at world number 1 doubles player na si Elise Mertens na may first round bye. Mabigat ang bakbakan sa unang bahagi ng opening set, parehong nag-hold ng serve bago kumawala si Ayala sa pamamagitan ng break sa ikalimang game para sa 3-2 abante. Hindi na niya binitawan ang momentum at sinelyuhan ng set sa isa pang break sa ika-9 na game. Sumubok pang bumawi ni Pavlyuchenkova sa second set, nakadikit sa 2-3 matapos mabawi ang isang break. Pero mabilis na nag-ayos si Ayala, tinangay ang dalawang sunod na game para muling lumayo. Nagpakita pa ng konting resistensya ang Russian sa ika-8 game,
pero nanatiling kalmado si Ayala at tinapos ang laban sa susunod na game para sa straight sets na panalo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nalusutan ng Converge ang matinding paghabol ng Token Text 97-92 para sa ikatlong panalo nito sa PBA Season 50 Commissioner's Cup sa larong ginanap sa Ninoy Aquino Stadium. Umabot pa sa 14 na puntos ang lamang ng Fiber Xers sa fourth quarter bago kumamada ang tropang 5G na nagbaba na agwat sa 3 matapos ang jumper ni Bol 93-90, may 1 minuto at 21 segundo na lang sa orasan. Nagpasok ng isang free throw si Justin Arana para gawing 4 ang lamang pero sumablay si RR Pogoy sa corner 3 sa huling 49 na segundo. Sa sumunod na possession, hindi rin naipasok ni Mikey Williams ang 3 pero nandoon si Arana para sa putback at 96-90 advantage sa huling 21 segundo. Tinangkang bumawi ng TNT pero napigil ni Justin Baldassar ang triple ni Ray Nambatak. Sa kabilang dulo na foul ni Calvin Abueva si Calvin Oftana na nagbaba ng kaunti sa lamang mula sa free throw line. Nag-foul si Pogoy para itigil ang oras at si Williams, dating TNT star, ang nagpasok ng isa sa 2 free throws para gawing 97-92. Hindi na nagbagong score matapos magbinti si Jordan Heading sa 4-point attempt at tuluyang isinara ng Converge ang panalo para manatiling buhay sa playoff race. Nagbida si Arana sa kanyang 21 puntos at 10 rebounds habang may 16 na puntos, 7 rebounds at 7 assists si Juan Gomez de Leaño. Nagambag ng tig-13 sina Williams at Alex Stockton. Para sa TNT, nanguna si Ball sa kanyang 32 puntos at 16 na rebounds pero naputol ang kanilang 3-game winning streak. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, nagpakita ng matinding puso ang National University matapos bumangon mula sa 2 set na pagkakaiwan para talunin ang University of Santo Tomas 19-25, 23-25, 25-18, 25-18 at 15-13 at makuha ang ticket sa stepladder ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament sa larong ginanap sa Smart Araneta Coliseum. Mula sa 0-2 na sitwasyon, kumamada sina Sam Cantada at Vange Alinsug sa mga kritikal na sandali, kabilang ang dagger hits ni Alinsug na tuluyan nagpabagsak sa Tigresses ni na Reg Jurado at Angge Poyos. Umangat ang NU sa 10-4 record, sapat para lampasan ang Adamson at siguruhin ang round 2 slot ng step ladder. Maghaharap muna ang UST at Far Eastern University sa Sabado para sa huling pwesto kung saan ang mananalo ay susunod na makakaharap ang Lady Falcons bago ang NU. Pinuri ni Coach Regine Diego ang resiliency ng Lady Bulldogs lalo na matapos ang masakit na 5-set loss sa Lasal. Bumida si Alinsug sa 13 puntos, lahat ng galing sa attacks, kasama ang 10 digs at 6 na receptions, habang kumamada si Ara Panike ng 24 na puntos mula sa 21 attacks. Sa men's division, pinalawig ng University of Santo Tomas ang winning streak nito sa 4 matapos padapain ang defending champion NU 30-28, 25-18, 22-25, 25-23 para mapuwersa ang playoff twice-to-beat edge ng UAAP Season 88 Men's Volleyball. Sa 10-4 record, nakalevel ang UST sa NU kaya't maghaharap sila sa Sabado para sa number 2 seed at twice-to-beat incentive. Bumida si Ibanez sa 24 puntos, lahat nagbula sa attacks, kasama ang 6 na digs at 25 receptions. Umayuda si Trevor Valera ng 18 puntos habang naglatak si Duke Sembao ng 28 excellent sets. Para sa NU, nanguna sina Leo Orjales at Buds Budin na may 17 at 15 puntos
ayon sa pagkakasunod. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, magbabalik na po si Steph Vicente. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyo pong napakinggan ang ating segmentong Balitang Sports na inihatid po sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Maraming salamat sa lahat ng mga sumubaybay at nakinuod sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.